Maraming salamat po. Salamat po, salamat po. Maupo tayo lahat. Brother Armin, Secretary Linda Baldos, Secretary Joel Villanueva, Secretary Mario Monteo, Secretary Sonny Coloma, members of the House of Representatives present, siyempre ating host, Congresswoman Amy Calixto, Congressman Gavini Pancho, Congresswoman Chona Cruzac Gonzales, Congressman Sherman Tugna, Congresswoman Lucy Torres Gomez, Congressman Yang Giao, Congressman Bebot Abellanosa, Congressman Arturo Robes, siyempre kasamahan natin Congressman Ben Everdone at saka si Willie Castelo, yung pinakamatanda po sa entablado, Governor Boy Umali, yung pinakabatang governor naman si Mujiba Taman, Governor Ramil Hernandez, Mayor Tony Calixto, Mayor Del de Guzman, Mayor Len Alonte, Deputy Director General Irene Isaac, Brother Eddie Villanueva, happy birthday po. Siyempre si Sister Dory. Kanina ho kasi babatiin ko kayo na palihim sana. Dahil nadadama ko mga 5,000 tayo dito. Baka humingi ng blowout yung 5,000. Lalo na't karamihan ng mga graduate dito, malaki sweldo sa akin, kayo hingan ko ng blowout. Mahirap po mag-birthday pag ganito karami ang iyong bisita. The officials and staff of TESDA, Technological Vocational Education Training Scholars and Graduates, other local government officials present, fellow workers of government, honor guests, mga minamahal kong kababayan, muli magandang hapon po sa inyo lahat. Meron pa ho kasi akong alas 5 ang appointment. At, meron akong siningit na 2 meeting bago nung alas 5. Kaya sabi ko, bibigyan ko sila ng sapat na oras. Meron kayo natitirang tiga-6 na minuto tapos po nito. Okay. Yung parang hirap po higatan kasi nung ginawa ni Governor Umali. Sa bagay, iba ho talaga si Governor Umali. Kita naman nyo, sa entablado pong to, siya lang ang wala medyas. Boy, sagot ko na yung scholarship mo sa TESDA. Di amak, mas wala kayo sweldo ko sa'yo, kaya baka kinakapos ka na. Pero doon, punta na tayo sa mas seryosong usapan. Sa simula pa lang po ng ating panunungkulan, malinaw na sa atin, hindi tayo kontento doon sa tinatawag na konseptong trickle-down effect. Ito po yung paniniwala dati kung saan tinututukan lang ang paglago na ekonomiya at hinihintay na dumaloy ang benepisyo nito pababa sa laylayan ng lipunan. Dito po kasi parang umaasa lang tayo sa tsamba. Batid din natin ang tagal ng positibong epekto nito sa ating mga kababayan. Kung wala ring sapat na kakayahan ang ating mga kababayan para makiambag sa pagunlad, baliwala lang ang paglago ng ating ekonomiya para sa kanila. Kaya ang ating pong panata, inclusive growth. Sa daang matuwid, walang maiiwan. Samot-saring programa ang ating pinag-isipan at inilunsad upang bigyan lakas ang ating mamamayan para makilahok sa pag-asenso ng lipunan. Ngayong araw nga po, kasama ang TESDA. Isa sa mga ahensya nagsusulong ng tinatawag nating inclusive growth. Ipinagdidiwang natin ang tagumpay ng Technical, Vocational, Educational and Training Program. Gayon din, nagpupugay tayo sa transformasyon sa buhay ng ating scholars. Sa inyong lahat po, congratulations. Pag-upo nga po natin sa pwesto, nabatid natin ang isa sa mga dahilan kung bakit marami sa ating mga kababayan ang walang trabaho at napapag-iwanan. Ito po ay ang job skills mismatch o ang di pagtutugma ng kakayahan ng graduate sa pangangailangan ng ating pong mga industriya. Tuloy, marami ang nauuwi sa mababang kalidad ng trabaho na may kakarampot ding sweldo. Sa ganitong sitwasyon, paano nga naman maaruga ang pamilya at maitataguyod ang kanilang kinabukasan? Kung hinayaan lang natin umiral ang ganitong problema, hinayaan na rin natin na humaba at lumala ang siklo ng pagdurusa ng marami nating kababayan. Kaya naman, agad natin kinausap ang mga industriya, tinanong natin kung ano kanilang pangangailangan.
Sinuklian naman nila ito ng pakikisa kung saan sila mismo ang tumanggap ng mga trainees sa kanilang mga kumpanya. Ngayon po, nasa 8.4 million na ang course graduates ng TVET. Linawin ko lang po, kurso po ang tinutukoy natin dito at ang mga nagtapos. Meron po kasi mga graduates na kumukuha ng higit ng isang kurso, kaya hindi po 8.4 million na katao yan. Isang bahagi lang ng TVET ang Training for Work Scholarship Program o TWSP. Sa tulong ng pribadong sektor, sinasanay natin ang ating scholars sa iba't ibang larangan gaya sa IT, BPM, Semiconductor and Electronics, Agri-Fishery, Tourism, General Infrastructure, and Automotives. Nitong Agosto, ang bilang na nagtapos dito nasa 877,943. Ang maganda po, ayon sa pag-aaral, 71.9% ito ang nakahanap agad ng trabaho. Malayong-malayo po ito. Malayong-malayo po ito sa 28.5% na employment rate dati. Kung titingnan pa ang ilang industriya, pumapalo sa 91, ulitin ko lang po, 91.26% ang employment rate ng mga napagtapos ng TESDA at Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines o SEPI. Konti na lang po, 100% na o bawat graduate natin dito makakahanap ng trabaho. Gusto ko sana magarantiya yun. Kaya lang pag yung nag-graduate po doon, hindi naghanap ng trabaho, baka walang trabaho sa makuha. No? Kabilang po sa mga benepisyo ng TWSP, sina Meryl, Renji, nakita natin at si Christina. Napakinggan po natin ang kwento nila pagkatapos magsanay sa TESDA. Patunay lang po ito. Ang ipinangako natin, tinutupad natin, hindi lang sa salita, kundi mas importante sa gawa. Sa pamamagitan ng pagsasanay na tumatagal ng ilang buwan, agad tayong nakakapaglatag ng desente at marangal na kabuhayan sa napakaraming Pilipino. Ganyan po ang prinsipyo ng Daang Matuwid. Ipinagkakaloob ang benepisyo, hindi bukas makalawa, kung hindi dapat nauna. At kung pwede, sabi nga ni Linda Baldos, kung pwede kahapon sana. Kapag nga po ganito kaganda ang programa at nakikita natin ang positibong resulta, dapat lang itong palakasin. Ang pondo po para sa TESDA noong taong 2010 ay nasa 2.8 bilyong piso. Pagdating ng 2015, halos dinoble natin yan sa 5.3 billion pesos. Salamat na rin sa mga kasama natin sa legislatura. Bukod sa TWSP na rin din, siyempre ang ating masigasig na graduates ng Sari-Sari Store Training and Access to Resources o STAR program ng TESDA at Coca-Cola. Sa programang ito, nagkakaloob tayo ng pagsasanay para sa kababaihan ukol sa profesional na pangangasiwa ng negosyo. Isipin po ninyo, tinuturo dito ang bookkeeping, inventory management, accounting, at iba pang kasanayan para mapalago ang kanilang kita. Halimbawa nga, imbis raw na magtinda ng hilaw na sangkap, yung luto na ang ibinebenta, nakakadagdag po sila ng kita. Pati kung paanong siguruhing mapupunta sa tama ang dagdag na kita, sinasanay din sa STAR program. Nitong Hunyo, umabot na sa 35,000 ang graduates ito at target pong paabutin ng Coca-Cola at ating pong gobyerno ng 200,000 graduates bago dumating ang taong 2020. Salamat sa ating partner na Coke. Lagi kong binabalikan ang naikwento sa akin ni Secretary Joel. Gaya ng sabi niya, may isa raw sari-sari store owner na dati-rati kumikita ng 800 piso kada araw. Ngayon po'y 4,000 na kada araw. Times 5 po ito sa kanyang kita dahil sa tulong ng STAR program. Naalala ko tuloy na pareho na ho sweldo namin, pero wala siyang batikos, wala siyang sakit na sikmura, wala siyang pagnipis ng buhok, wala siyang other benefits. Isa pa sa mga buluhang programa ng TESDA ang Special Training for Employment Program o STEP. Libre itong pagsasanay na ginagawa sa mga barangay ukol sa pagnenegosyo at pagsaserbisyo sa komunidad.
Pinagkauluban ang mga benepisyaryo nito ng starter toolkits upang magsilbing puhunan sa itataguyod nilang kabuhayan. Mula nang simula ng implementasyon nito noong Hulyo taong 2014, ang nakinabang na sa program 43,800 graduates. Minsan ko na nga ibinahagi noon ang isa sa mga nagtapos sa STEP na si Binibining Jennifer Noble ng Batangas City. Bago siya nagsanay sa TESDA, nagtitinda lamang siya ng palamig at walang permanenteng trabaho. Noon, magswerte raw po, kumikita lang siya ng 300 piso kada araw. Nang mabigyan ng libreng training ng TESDA at matapos ang kursong Beauty Care and Wellness Massage, matapos sa 1 taon, mayroon ng 2 salon si Jennifer. Ngayon, kumikita na siya ng hindi bababa sa 2,000 piso kada araw. Excuse me po. Sila kasama ng scholars na gaya ninyo ay bahagi lamang ng libo-libong kababayan nating natutulungan at natulungan ng TESDA at ngayon ay tinutulungan ang pamilya at komunidad. Talaga naman pong sulit at makabuluhan ang mga programang ito. Dahil sa nakamit at tagumpay ninyong mga graduates, may kakayahan ang inyong gobyernong ipagpatuloy ito. Ang inyong inaambag na buwis sa kabanang bayan ay siya namang nakakatulong sa pagbibigay ng pagkakataon sa marami parating kababayan. Iba po talaga kapag ang namumuno ay gaya ni Secretary Joel Villanueva. Yun o kasi pinalitan niya, ang dami na nga ginawang, alam na nyo, may gana pang magdemanda ngayon. Si Joel po, isang tapat, masipag at maasahang lingkod bayan. Ito pong si Joel, nung nag-aaral pa, ay isa ng kilalang atleta. Saan man po siya mapabilang nakupunan, itinuturing si Joel na star player. Siyempre, magiging magaling ka lang na atleta o manlalaro kung magbubuhos ka ng sipag at dedikasyon. Kung may disiplina at handa ka magsakripisyo sa pag-iensayo. Si Joel talagang pinaghirapan ang nais makamtan. Kaya nga tsakat tayo, anuman ang kanyang itinataguyod at itinuturo, hindi siya nagmamarunong lang. Hindi siya nakukontento sa pagbabasa lang ng libro, hindi sapat sa kanya ang matutuhan lang ang mga teorya at konsepto ng isang larangan. Aktual niya itong ginagawa at sinusubukan. Ngayon nga po, pati yung pagiging barista, sertipikadong barista na rin si Joel. Ginamit ang talento at karanasan upang lalong pagandahin ang inaalok ng mga programa ng ahensya. Ulitin ko lang po, basta dati-rati ko siguro, may administrator ng TESDA, masabi lang may napag-graduate kami, okay na. Si Joel po, sa pakipagtulungan sa ating DOLE, sa ating DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno, una-muna, may saysay yung pinag-aaralan, pangalawa, sinisiguradong may patutunguhan ang mga nag-graduate. Talagang kompleto regados po. Naalala ko nga kay Joel ang napanood kong pelikulang ang ngalan ay Thunderstruck na pinagbibidahan ng NBA player na si Kevin Durant. Tumatak po sa akin ang sinabi niya, hard work beats talent when talent fails to work hard. Di nga po nagkulang sa gilas, sipag at sigasig itong si Joel kaya naabot niya ang kanyang potensyal. At klaro naman po, ganito rin ang katangiang ipinamamala si Joel sa kanyang paglilingkod bayan. Sinasagat ang bawat pagkakataon upang tulungan ang mga Pilipinong umasenso. Hindi ako nagtatakang marami ang bilib sa kakayahan niya dahil sa totoo lang marami nisang napatunayan at patutunayan pa. Buong tiwala ko, si Joel ang pinunong kailangan ng bayan na tsak nating mas marami pang matutulungan. Marami pang matutulungan at mapapaunlad na kabuhayan. Oras na maluklok sa mas mataas na katungkulan. Parang mahina yata yung palakpak niya. Hindi yata kayo sa ngayon. Malinaw po, patuloy ang TESDA sa positibong transformasyon ng ating mga institusyon. Huwaran ang inyong ahensya kung paano tinutugunan ng daang matuwid
ang pangangailangan ng ating mga boss at sa pagkakaroon ng isang gobyernong nakatutok sa paghahatid ng pangmatagalang benepisyo, lalo na sa mga mas nangangailangan. Marami na po tayong nadaluhang pagtitipon ng TESDA na konkretong patunoy sa dumadaming oportunidad sa ating bansa. Kung ganito ang mga gawain ang bubuo sa ating schedule, sa tingin ko po, kahit araw-arawin natin ang pagdiriwang, okay lang. Sabi ko nga, sanay tayong kapag si Secretary Joel Villanueva at ang TESDA nag-imbita, walang tanong-tanong pa, walang dalawang isip, tayong pupunta. Tunay po sa daang matuwid sinasagad natin ang lahat ng ating makakaya upang mapabuti ang kalagayan ng ating mga boss. Patuloy tayong namumuhunan at nagbubuhos ng suporta sa edukasyon, sa kalusugan at sa ating serbisyong panlipunan. At dahil sa ating pag-aambagan, inaani na natin ang bunga ng kolektibo nating pagsisikap. Tulad ng sinabi ko nung SONA, simula pa lang ang lahat ng nakamit nating tagumpay. Ayon nga po sa mga dalubhasa, kung hindi madidiskaril ang daang matuwid sa loob ng isang henerasyon, first world na raw po tayo. Kung magpapatuloy ang mabuting pamamahalang bukal ng paglago ng ekonomiya, di magtatagal, mapapatayin natin kundi man malalampasan ang mauunlad na bansa. Sa nalalabing panahon ko sa termino, patuloy natin gagawin ang tama at makatwiran upang makapaglatag ng mas maraming pagkakataon sa ating bansa. Ngunit gaya nga ng sinabi ng aking ama nung araw, kaya kitang pagbuksan ng pinto, pero nasa iyo kung mananatiling bukas ito. Nasa inyo nga talaga kung ahakbang kayong papasok sa dulo ng lahat ng ating pagsisikap, nasa inyong kamay ang pagsasagad sa oportunidad. Nasa inyong mga kamay ang pag-asenso. Sa 2016, harap po muli ang sambayanan ng Sangandaan kung saan pipili tayo ng mga susunod na pinuno ng bayan. Ang tanong nga po, lahat ba ng ating pinaghirapan, lahat ba ng ating napagtagumpayan, maglalaho lang dahil sa isang eleksyon? Hari nawa, muli tayong magkaisa at tumahak sa iisang direksyon. Ituloy natin ang mga reformang gagawing permanente ang tinatamasa nating pagbabago. Ituloy natin ang pamumunog nagawa na at gagawin pa ang nararapat sa Pilipino. Ituloy natin ang pagtahak sa daang matuwid, ang landas kung saan sa pagunlad ay walang maiiwan. Siguro, sa pagtatapos po, kayong mga graduates po at yung mga kasalukuyang kumukuha ng mga kurso, matindi po ang pakiusap. Kaya nga bigyan kayo ng oportunidad, pero kung magtatagumpay, nasa inyong mga kamay. Bawat tagumpay naman po nyo, sa Ingleso may kasabihan nga, yung failure is an orphan, success has many fathers. Pag tinanong, mabibigyan ba natin yung iba ng dagdag na oportunidad? Sagot po, oo. Lalo na kung ipapakita nyo talagang may saysay na ibinuhos ang lahat ng resources, panahon, para mabigyan kayo ng pagkakataon na nagkaroon ng bunga. So yun po ang matinding pakiusap. Pagandahin natin at samantalin yung oportunidad na natanggap nyo para maipagkaloob naman to sa iba pang mga susunod sa inyong yapak. At tuling-uli na lang po, nakita ko tuloy si Gladys, naalala ko si Joel. Paano ba pag yung talagang meron siyang inisip na dapat tahakin? Noong 2013 po, nag-iisip ng tumakbo si Joel bilang senador. Sabi ko kay Joel, di kaya palampasin na muna natin itong 2013. Isagad mo na yung magagawa mo sa TESDA at palagay ko nung sumangayon sa talaga naman po marami ang nakinabang dahil may Joel Villanueva tayo nagtimon sa TECMO. Sa loob na 5 taon, napalitan niya ang mukha ng TECMO. Mula dati parang puntahan ng walang kapag-apag-asa. Ngayon, iyon ang daan para mas malaki ang sweldo mo sa Pangulo ng Republika. Naalala ko nga tuloy, nung nililigawan ni Joel si Gladys, parang alam ni Joel na si Gladys talagang para sa kanya. Mahabang pagsubok ang dinaanan ni Joel, kung tama ang tanda ko sa kwento. Kaya ako po,
tinitingnan ko ang buhay ni Joel at sinasabi kong, dinaanan ni Joel mahabang pagsubok, siguro yung aking pagsubok, malapit na rin matapos. Pati sa larangang yun, may inspirasyon binibigay sa atin si Joel. Kaya mga kasama, ulitin ko lang ho, yung kinabukasan ho, hindi totoo yung meron lang nakatakdang kapalaran para sa atin. Tayo ang gumagawa ng kapalaran sa ngayon, sa tulong ng may kapal. Bibigyan niya tayo ng daan para maabot ang lahat ating pangarap. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po, aming mahal na Pangulo.